sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Sa Kanyang paladaigdig at kalaliman, lahat ay Kanyang bundok na mataas, ang dagat at lupa na Kanyang mga nilalang. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa tagahilom naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa
Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka kahit sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abundance your mercy upon us, and grant that, with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast, even now, to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, Elisha's servant knows the little offering will not be enough to feed 100 men. But through the prophet, the Lord multiplies the loaves for the hungry. A reading from the second book of Kings. A man came from Baal Shalisha, bringing to Elisha, the man of God, 20 barley loaves made from the first fruits and fresh grain in the ear. Elisha said, "Give it to the people to eat." But his servant objected, "How can I set this before 100 people?" Elisha insisted, "Give it to the people to eat. For thus says the Lord, they shall eat, and there shall be some left over." And when they had eaten, there was some left over, as the Lord had said. The word of the Lord. Thanks be to God. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The eyes of all look hopefully to you, and you give them their food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. The hand of the Lord feeds us. He answers all our prayers. The Lord is just in all his ways and holy in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. On the second reading, Paul pleads for a life in keeping with the gospel. He stresses the need for unity and harmony. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians.
Brothers and sisters, I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. One body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Alleluia, 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 alleluia. A great prophet has risen in our midst. God has visited His people. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place, so the men reclined, about 5,000 in number. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Shout out sa ating mga kababayan, OFW, para po sa inyo ang pulang lasong ito. Mabuhay po kayo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang muling maging maayos ang lahat. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang pananampalataya natin?
Matibay po ba? Sigurado po ba tayo? Kung bakit ito ang mas kinakamusta ko, mahalaga po kasi ito. The Bible has it. Without faith, it is impossible to please God. Faith can move mountains. Kaya ang pananampalataya talaga ang po pwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at po pwede ring magsalba sa atin sa anumang gabuntok na problema sa mundong ito na po pwede nating maranasan. Ganon kahalaga ang pananampalataya. Kaya dapat matibay yan. Dapat chinecheck natin kung matibay nga ba yan. At matutulungan tayo dito ng Panginoon natin sapagkat higit kanino man, siya ang nakakaalam ng ating relasyon sa Kanya, ng level ng ating pananampalataya sa Kanya. Matthew 15:28. Ang sabi niya sa isang babae, "Woman, great is your faith." Ang sabi niya kay Pedro, "Pedro, maliit ang pananampalataya mo." So si Kristo ang po pwedeng mag-reveal sa atin nito. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-test sa atin. Don't get it wrong. Unang-una, ano man ang ating gawin sa mundong ito, magpakabuti man tayo, talagang magkakaroon tayo ng mga problems na po pwedeng mga testings. And again, don't get it wrong. If the devil is trying to tempt us, God tests us. Anong pagkakaiba? Yung demonyo, gusto niya pabagsakin tayo. Ang Diyos, gusto niya mas tumibay pa ang pananampalataya natin sa Kanya. And that is through testing us. Sapagkat kapag tinetest tayo ng ating Panginoon, malalaman natin nasaan na tayo sa pananampalataya natin. Katulad kahapon, na-testing ako. Nag-init ang ulo ko sa isang worker natin dito. Ang matindi, matutulog na lang ako. Hapon ako nainis eh. Matutulog na lang ako. Inis na inis pa rin ako. So nakita ninyo, ni-reveal sa akin ng Panginoon, Father Fidel, ang pasensya mo, ayusin mo. Kaya dapat wini-welcome din natin ito. In such a way, na wag tayong mag-lean sa temptation ng demonyo para pasamain tayo, kundi mag-lean tayo sa testing ng Diyos para mas pabutihin pa. Ano ang diferensya sa akin? Paano ko ma-improve ito at doon tayo tutulungan ng Panginoon natin? Mayroong nagsabi minsan, a faith that cannot be tested can never be trusted. Tandaan natin na anuman ang problemang maranasan natin, hindi yun ang the end. Marami pang mga problema. So dapat mas maging matibay ang pananampalataya natin. So i-check natin ang pananampalataya natin. Ang relasyon natin sa Diyos. Baka walang iniwan yan sa mga driver dyan o sa mga nagdadrive dyan. Na-drive lang ng drive. Alam mo na meron kang spare tire. Pero chinecheck mo ba? Baka minsan maplatang ka only to find out yung spare tire mo flat din pala. Malambot din pala, nalintikan na. I-check natin ang pananampalataya natin. At sa diwang yan, makikooperate tayo sa testing na ginagawa ng Panginoon sa atin. Matutulungan tayo ng ating gospel reading. Sa ating gospel reading, tinesting ni Kristo si Philip and the rest of the disciples. Sa paanong paraan? Nalagay sila sa isang sitwasyon na napakahirap. Ano ang challenge? Pakanin ang libu-libong mga tao. Ano ang naging response nila? Ang sabi ni Philip, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin natin, hindi sasapat sa napakaraming tao yan kahit makakain sila ng tigkakaunti lang. Sabi ni St. Andrew, meron pong bata dito, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero gaano na lang ito? Ngunit, gaano na lang ito sa ganyang karaming tao? Sa makatwid, nag-calculate agad sila. At sa kanilang calculation, ano ang naging resulta? Mas natambad sa kanila. Ang laki ng problema, ang liit ng means o kakayanan nila. Na kung tutuusin, tama naman talaga. Ang problema, may kulang. Nandun si Kristo sa kanilang harapan. Bakit
bakit hindi nila in-include ang Panginoon sa equation, sa kanilang calculation? Isipin po ninyo, kaya testing ito eh. Ang tagal na nilang kasama si Kristo. Silang unang-unang nakakita ng mga himalang ginawa niya. And the Bible has it. Kaya may mga himala para maniwala ang tao na si Kristo ay hindi isang ordinaryong tao. Sapagkat siya lamang ang makabubuhay ng patay, makapagpapagaling ng tao ano man ang sakit nito. Siya lang ang makapagpapalayas ng maraming mga demonyo mula sa mga inaalihan. Siya lang. At yan ay nakita ng mga disipulo. Bakit sa puntong iyon? Wala si Jesus sa equation, sa calculation. Bakit ni isa sa kanila walang nagsabi ng ganito? Lord, sa kalkulasyon ko, laki ng problema natin. Kaunti ang means natin. Hindi namin kaya. Pero, nandiyan ka naman eh. Nandiyan ka eh. Dapat may ganon. Sa una pa lang, kasama na sana si Kristo sa calculation para nakakita na agad sila ng solusyon. Parang yung kwento tungkol sa isang ama na inutusan ng anak niya na tanggalin ang malaking bato sa garden nila. Sumagot naman, opo, sure, yung anak niya. Kaya lang, malaki talaga yung bato. Mas malaki pa sa bata. Tinulak na nung batang pagganire at pagganon pa, tapos kinalangan na niya, wala pa rin. Nakautot na nga siya sa bigat ng bataw. Hindi natina kahit papaano. Kaya ang sabi ng bata dun sa kanyang ama, pa, wala talaga. Hindi ko kaya. Lahat po ginawa ko na. Ang sabi ng kanyang ama, anak, hindi mo pa ginagawa ang lahat. What do you mean, Dad? Hindi mo pa hinihiling ang tulong ko. Hindi ko naman na-expect na makaya mo. Ang in-expect ko, maisip mo, nandito ako. Sa palagay ko, ganun din ang Diyos. Alam niya ang ginagawa niya. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, alam niya ang gagawin niya. So alam din niya kung ang sitwasyon na hindi natin kaya. Pero ang in-expect niya, maalala natin, nandun siya. Na mag-let go tayo sa yabang natin, na mag-let go tayo sa kakakompute natin, basay sa kakayanan natin, at ipagkatiwala natin sa Kanya ang buhay natin. Yun ang pananampalataya. Yun yung pagtataya. Fortunately, nagawa ito ni Felipe and the rest of the disciples. Isipin po ninyo, nag-utos si Kristo. Anong sabi ni Kristo? Paupuin niyo sila. Kung ako si Felipe, sabihin ko kay Kristo, Lord, wala nga tayong pagkain, di ba? Ba't pauupuin mo pa? Magtatagal pa yan. At pag pinaupo mo yan, mag-e-expect yan. Ba't mo kami pinaupo dito? Wala naman kayong ibibigay. Paalisin mo na. Nagtatagal pa. Hindi nila maintindihan yon. But then, they obeyed. At doon, nagsimula ang isang napakatinding himala. Alam niyo kung gaano katindi ito? Sinasabi na sa 4 Gospels, 2 lang yung milagro na meron yung 4 na yan. Yung una, yung resurrection. Ang tindi siyempre niya, resurrection niya. Ito, sa lahat ng mga milagro, feeding of the 5,000. Lahat yan meron kasi napakahalaga nito. Ito ang makapagpapatibay din ng pananampalataya ng tao. At yun ay makikita natin sa ginawa ng mga disipulo. Dahil sa pananampalataya nila, nangyari ang isang napakatinding himala. At paano nila ginawa? Naintindihan ba nila ang lahat? Hindi! Basta sumunod lang sila. At yun ang pananampalatayang nakapagpapangiti sa Diyos. Yun ang pananampalatayang nagmumove sa Diyos. Yung pananampalataya na kahit nahihirapan ka, nasasaktan ka, hindi mo alam ang gagawin mo, parang wala ng pag-asa, sumasampalataya ka pa rin, nagdarasal ka pa rin, kumakapit ka pa rin, nagpapasalamat ka pa rin, nagpapakabuting tao ka pa rin.
Doon nangingiti ang Diyos. Doon kumikilos ang Diyos. Doon naiisip ng Diyos, kumbaga, iba itong pananampalataya ito. Matindi ito. Kasi in the process, nakikita ng Diyos kung paano ang pananampalataya natin ay nag-grow. Sa mga nag-gym dito, kailan nag-grow ang muscles ninyo? Kapag bumubuhat lang kayo ng kung ano-anong mga magagaang dumbbells? No! Kapag pinupush ninyo yung limit ninyo. Kaya nga minsan, mas magandang may spatter kayo. Muscles grow by being overworked. Ganon din ang spiritual muscles natin. Ang pananampalataya natin, mas tumitibay kung sa kabila ng mga pagsubok, hindi nag-give up, hindi umibigay. Doon nag-stretch ang ating pananampalataya. Doon may nangyayaring himala. Yun lang maging very close tayo sa Diyos, yung lang mas kumapit tayo sa Kanya, isa na yung napakahalagang himala. Kaya, kapag may pagsubok, huwag agad malulungkot. Huwag agad matatakot. Natawa nga ako sa post na ito. Ayan, parang may bagyo na naman, papalapit na naman, may low pressure na naman. Ayan, no? Isang malaking bilog, tapos may araw papunta sa bansa natin. Pagtatapos pa lang ng Karina, may pagsubok na naman. Kaya pala makulimlim siguro ang panahon. Pero natawa nga po ako sa post na yan. Father, anong nakakatawa dyan? Eto, sabi nung nag-comment, huwag nyo kasing ituro ang Pilipinas. Yang bagyo, nililigaw yan. Tinuturo daw kasi. May araw eh. So alam nyo ginawa nung nag-comment? Ayan, gumawa siya ng iba. Nilihis talaga niya. Niligaw talaga niya. Ganun sana. Kaya nga, pati si Mang Tani, nasisisi na eh. May nag-post ba naman ng ganito? Mang Tani, ayusin mo trabaho mo. Bagyo na lang ang babantayan mo. Nakapapasok pa. Malala na. Di ba nakakatawa? Kasi hindi naman talaga tayo makaiiwas sa pagsubok o sa problema. Pero, huwag matakot. Huwag malungkot. Again, ito'y paraan ng Panginoon para matest natin. Nasa na tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Besides, ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 10:13, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin, na hindi niya tayo tutulungan. Ang sabi pa ni St. Paul sa Romans 10:11, those who trust in the Lord will not be put to shame. Ang taong sumasampalataya, hindi mapapahiya. Napahiya ba yung mga disciples? And I can imagine them. Habang sinasabi nila sa mga tao, syempre, nagre-react yung mga, ba't pa kami uupo pa? Basta umupo kayo. Bakit nga? Basta. Hindi nila alam, pero may kutob silang may mangyayaring maganda eh. And Jesus saw that. That pleased Jesus. That moved Jesus. Una, yung kagutuman ng mga tao. Pangalawa, yung pananampalataya ng mga alagad. Cute nila. Parang sinasabi ni Jesus. Si Philip, yung mga disciples, kahit hindi nila alam yung dahilan, ba't kung pinauupo yung mga tao, pinauupo pa rin nila. Napahiya ba sila? Hindi. Kumain ang libo. Ilan nga ba yung tao? 5,000. Pero lalaki lang yun. Hindi pa kasama yung mga babae doon. Pag sinama mo yung mga babae doon, hindi lang doble yun. Baka triple pa yun. Paano ko nalaman? Tanong niyo sa akin, paano? Nung nakaraang Miyerkules, bagyo, bumabagyo, kasagsagan ng bagyo, baha kahit saan. Nagkasal ako dito, tinuloy yung kasal. Ninong, wala. Ninang, kompleto. Nakag-down pa, may dangling-dangling pa. Sila lang naman. Di ba? Ganyan kayong mga babae. Mas gala kayo kahit bumabagyo. Joke. So hindi lang yan, 5,000. Baka triple pa ang bilang. Kasama pang mga bata, di ba? Pero lahat sila, hindi lang pinakain, binusog pa
At may sobra pa. May pasyaron pa. Nakita nyo, natuwa kayo? Tama yan. Ngumiti kayo. Pero hindi dahil sa joke ko. Although hindi joke yon, dun sa punto na hindi dapat nyo ma-overlook. Ano yon? Yung reality na kapag kumilos ang Diyos because of our faith, it is always more than what we expect. Siyempre, naniwala naman tayo sa Diyos na matatayo ang kahit maliit lamang na simbahan dito. Pero hindi ko alam kung maniniwala kayo. Para sa akin, hindi ko in-expect na ganito. Na ganito kalaki, na ganito kaganda. At hanggang ngayon, maraming pumupuntang tao. Kaya naman, tuloy-tuloy ang biyaya na kapag bibigay pa tayo ng biyaya sa iba. Imagine, nagpapatayo tayo ng hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, 5, 6, baka 7 pang kapilya. Nakita ko na kakayanin to. Pero hindi ko nakita ito noon. Ang nakita ko lang, honestly, mapatayo ko lang, bahala na yung susunod na pare. Totoo. Kasi nangyayari naman yan. Yun ang usual Yun ang usual. Kung ano lang yung kaya ko. Tama naman ako. Na para mo sinasabi sa akin ng Panginoon. Totoo, yun lang ang kaya mo. Pero Father Fidel, ito ang kaya ko. At higit pa dito. So that should make us happy. Yung sinasabi sa Ephesians 3:20, God can do exceedingly abundantly above what we can ask of Him. Bakit dapat tayong matuwa dyan? So, ibig sabihin, hindi lang yung pagkakaroon mo ng anak na wini-wish mo at pinipray mo ang gusto niya para sa iyo. Hindi lang yung pagiging maayos ng negosyo mo na wini-wish mo at pinipray mo ang gusto niya para sa iyo. Hindi lang kung ano yung naiisip mo ngayon, na plano mo ngayon, ang naisip niya para sa iyo. So much so, na hindi man yan ang eksaktong maibigay sa iyo, I assure you, marami siyang magandang plano. Basta, sumampalataya ka. Kaya siguro, ang mga trials ginagamit din ng demonyo to discourage us kasi nakikita niya ang daming magandang plano ng Diyos para sa taong ito. Ibablock ko ito. I-discourage ko siya. I-disappoint ko siya. Papatayin ko siya sa kalungkutan, sa pag-alala. Labanan mo yan. Madalas, yung maraming mga blessings nasa kabila ng takot, pag-aalala at lungkot mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ilang beses yun, do not fear. Kasama mo ako. May maganda akong plano para sa iyo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Lalong-lalo na kung nalalagay o malagay tayo sa isang mahirap na sitwasyon, ha? Tandaan mong lagi yung expression na pagsubok lang yan. Ulitin nga po natin, pagsubok lang yan. Saan ba nanggaling yan? Saan nga kaya nanggaling yan? Invento lang ba yan? Hindi invento lang yan, hindi expression lang yan. Makatotohanan yan. Kaya nga it holds water. Ibig sabihin, ginagamit mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Pagsubok lang yan. Anong ibig sabihin ng expression na yan? Ang ibig sabihin ng expression na yan, kaya mo yan. Malalampasan mo yan. May mga magandang mangyayari pagkatapos yan. Yun ang ibig sabihin ng expression na yan. Hindi naman sinasabi, katapusan na yan. Pagsubok lang yan. And have you ever wondered, kanino talaga nanggaling yan? Para sa akin, hindi sa kabataan. Ako nga, ganito na ang edad ko. Bata-bata pa naman ako. Pari na ako kapag mayroong tao na matindi ang problema, kaibigan ko pa. Minsan nagdadalawang isip ako sabihin, pagsubok lang yan. Kasi baka sabihin sa akin, stage 4 ang cancer ko, Father, gusto mo palit tayo? Ay, ako. Pero, ang sinasabi ko at ang punto ay ganito. So, napakalakas ng kutob ko. Saktong-sakto. Ngayon ay pandaigdig na araw para sa mga lolo at lola. Para sa akin, sa kanila galing yan. Sa kanila galing yung expression na yan. Pagsubok lang yan. Bakit?
Sila na yung nakaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Sila yung nagtagumpay sa tulong ng Diyos. Sila yung lagi pang nagsasabing marunong ang Diyos. So ibig sabihin yung karunungang akala ko katapusan ko na pero hindi pa pala. Yun ang karunungan ng Diyos. Yun ang pagpapala, yun ang kapangyarihan ng Diyos. At ang mga lolo at lola, wala man silang perang maibigay sa iyo, wala man silang lakas na maibigay sa iyo, pag sinabi nila sa iyo yun, please, let that sink in. Kasi makahulugan yun. Sinasabi nila yon hindi para may masabi lamang sila. Sinasabi nila yon dahil alam nila. Naranasan. Let that sink in sa isip at sa puso natin. And let me tell you, para sa akin, kahit sa isang taong nag-aagaw buhay, pwede mong ibulong yon. Ako binubulong ko yon. Pagsubok lang yan. Kasi sa isang taong may pananampalatayang nagsasabi nun, at sa isang taong may pananampalatayang nakikinig nun kahit nag-aagaw buhay pa yon. Oo, pagsubok lang ito. Malalampasan ko ito. May magandang blessings pagkatapos nito. Kaya ko ito sapagkat ang Diyos ay kasama. Kapatid! Kung sa isang taong nag-aagaw buhay, pwede mong ibulong yan, sa'yo pa ba na malakas pa? Pagsubok lang yan, paniwalaan mo yan. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang hindi natin ma-imbibe yung pero ni St. Andrew. Pero, gaano na lamang ang tinapay at isdang ito sa napakalaking problemang yan? Perong negatibo. Sana ang pero natin sa buhay ay maging positibo. Napakalaki ng problema, pero kasama ko ang Diyos. Nagdarasal ako, nagsisimba ako, nagpapakabuting tao, sumasampalataya ako. Hindi ako ipapahiya ng Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa ako'y matutulungan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samok ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samok ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samok ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang mga problema ko sa negosyo, sa trabaho, sa pera. May sakit ako, may sakit ang minamahal ko. Yung problema ko sa pag-aaral ko, sa pag-aaral ng anak ko. Yung mga takot ko para sa kinabukasan, kulang ang pera ko. Paano pag nagkasakit? Paano pag nagkasakit ang mahal ko? Paano pa ang pag-aaral? Paano pa ang kinabukasan ng mga kapatid ng mga anak ko? Sa kabila ng lahat ng ito, ang masasabi ko mula ngayon, Panginoon, pero nandyan ka. Hindi pa tapos ang calculation. Nandyan ka. Tutulungan mo ko. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling
nagbabalik sa atin. Hindi mo kinakailangang maintindihan ng lahat. Kahit konti lang ang naiintindihan mo, kahit may kutob ka lang, lumaban ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi mo kinakailangang maintindihan ng lahat because God has already figured it out. Alam na ng Diyos ang gagawin niya. Basta ikaw sumampalataya ka at mayroong magandang mangyayari sa iyo. Itaga mo sa bato kasi hindi sinungaling ang Diyos. Kahit yung pagsubok lang yan na expression, nasa Bible yan. This too shall pass. This too shall pass. Lilipas din yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Kung lalapit kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Sorry. Please rise. Sorry for the prayers of the faithful. Let us pray to the Heavenly Father that we may, like Jesus, become bread that brings life to one another. Let us pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May Pope Francis, all bishops, the clergy, the religious, and all lay faithful truly become bread for both body and soul, especially for those who are hungry for the word, for God's love. We pray. Lord, hear our prayer. May all civil leaders and public servants become aware that they are called to become and provide bread for the common good. May they utilize their positions to promote and preserve the dignity of every human being. We pray. Lord, hear our prayer. May all of us gathered here today be reminded of our mission to provide for and nourish one another materially and spiritually, especially during crisis. We pray. Lord, hear our prayer. May our elderly and grandparents be strengthened to continue witnessing to us Christian values, the foundations of every society. We pray. Lord, hear our prayer. May all of us be delivered from the throwaway culture and instead may be given the grace to deepen our conviction on the value of every human life from conception to death. We pray. Lord, hear our prayer. May the faithful departed, especially our grandparents and elderly, be fed the heavenly bread as they eternally and communicate with you. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Eternal Father, help us imitate Jesus, the bread of life, that we may faithfully participate in the building of your kingdom here on earth. Through Christ our Lord. Amen. Offertory.
Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matanglaban ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Paminsan ang mga alay, gawin mo totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, ang tinapay at alak nasa lupa'y ako, pati suso namin isip na andin sa'yo. Nang magbagot, maging hilang, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat
masayang nagsalo, angin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, hingin ang samo ng iyong bayan, ang inipon sa dulang lato. Puspusin mo ng Espiritu ang bawat tao, nang makita, madama ang pagkakaisa sa'yo. Panginoon, Panginoon, ang lahat ng ito, isang alay, isang bayan, nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Amen. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you,
and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat His bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again, we proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and in silence we remember and pray for our departed loved ones. Please include Pope Benedict, Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jojo, Monsignor Manahan, Monsignor Peng, Monsignor Fenco, Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Danny, Father Edwin, Father Ronald, Father Empay, Father Sami, Father Ding, Father Froy, Father Ray, Joyce, Diong Daso, Maria Jose, Eric, Eralito, Enrique, Emer, Miguel Arsenio, Joselito, Percy Gaudiosa, Larry, Victor, Benjamin, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuring ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. His Spirit. It's with you. You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang aking nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang aking nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala siya? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala ka, Kristo, sa buhay ko?
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which He Himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen Birhen. na Lasalet, Ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. patuloy tayong mag-ingat, patuloy nating ipagdasal ang mga nasalanta ng nagdaang bagyo, at patuloy tayong tumulong. Ina-assure po namin kayo na tumulong po ang ating simbahan. Hindi lang po natin pinopost sa social media, pero we assure you na dahil sa inyo, nakatulong tayo ng malaki sa mga nangangailangan. Salamat po sa inyo. At sa inyo mga tulong din na binibigay, nakapagpapapromote tayo ng devotion sa Mahal na Birhen ng Lazaret, nakapagbibigay tayo, for example, ng mga libreng images na ito, kada misa, buong linggo. Salamat sa inyo. Salamat sa tulong na binibigay nyo para makatulong din tayo sa iba. As I said kanina, nagpapagawa po tayo ng mga chapels. So, isa-isa lang. So, pinapagawa po natin muna ang isang chapel and then to be followed. Yun na lang yan. Salamat po sa mga suportang binibigay niya. Thank you. Yung mga senior citizen, mga lolo, lola, pakiyuko po ang inyong ulo. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, basbasan mo po ang iyong mga lingkod na pinagkalooban mo ng mahabang buhay. Itulot mo na lagi nilang madama na ikaw ay kanilang kasama upang sa kanilang pag-aalala sa mga nakaraang pagkukulang o kasalanan, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong awa at pagmamahal. At sa kanilang pagharap sa kasalukuyan at sa kinabukasan, manatiling matibay ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa iyong pagkakandili. Amang maawain, hindi mo pinababayaan ang mga tapat sa iyo at patuloy mong kinakalinga ang mga anak mo hanggang sa kanilang katandaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga kapatid naming ito, nayayamang pinagkalooban mo po sila ng mahaba at kasiyasiyang buhay, marating nawa nila ang kaganapan nito balang araw sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa mga lolo at lola namin, maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Thank you po. Salamat po sa pagsuporta sa Trinity Account sa mga nag-aalay ng alkansya. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pag-share ng ating mga live masses and videos. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Every mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Say